Napasama ka pa kasi pinakita pa yung conversation mo. Hindi na lang po yung pinakita kasi iisipin nila Ate Jack ang ni Kuya Rab, bakit pinakita, bakit ako nagpapasa kaya mambupil ng picture at ano namin ni Rabay, TikTok namin ni Rabay. Ay mambupil, ano po, napasama rin po ako sa yung pinakita yung picture yung nagsend ako ng picture sa inyo. Doon lang ako na nakabahan kasi iisipin po sa akin bakit ako nagsisend pa ng picture sa inyo. Yun ang maling pagkakamali ko, tapos yung pinakita pa ninyo sa vlog ninyo po. Baka isipin po inspired ako. Malaking bagay. Kasi unang-una po, anak ako nag-aaral. Ayaw ko mawala ng trabaho dahil po mahal ko po ang trabaho po. Yung mali na pagkatiwalaan mo kasi mali. Ayun lang po ang napasama ako sa talaga. Pagdating talaga sa usapin ng mga reactors, napaka-sensitibo. Kung matatandaan ko noon, nangyari na ito kay Kuya July Paunil nung nagpa-survey siya sa ranking ng mga reactors. Marami ang umalma sa ating pong mga kasamang reactors at dito nga nagkagulo din. Ask Kuya July kung ano ang nangyari noon. At dahil dito, hindi na nagpa-survey pa si Kuya July sa kanyang channel patungkol sa mga reactors ng Kalingap. And fast forward, nandito tayo ngayon kay Kuya Jens. Walang kadala-dala ang mga nagko-content sa mga reactors na alam naman natin na mabilis mag-react. Kaya nga reactors Kung tatanungin naman ninyo ako kung sang-ayon ba ako doon sa ginawa ni Kuya Jens na pagsasurvey or pagtatanong, pagpo-content sa mga reactors na di umano kailangan ng improvement o mga reactors na kanilang gusto, wala naman ako nakikitang problema kung it is a plain and simple reaction na gagawin niya. Kagaya nga ng sabi ni Kalinga Prab, kanya-kanya tayo ng style, kanya-kanya din tayo ng technique para makapag-content, especially sa mga reactors. Pero depende na lang kung ano yung mismong motibo natin kung bakit natin gagawin ang isang reaction na ito. Kung matatandaan ko, kasama ba ito sa sinasabi ni Kuya Jens na gusto niyang makarami ng subscribers o makarami ng views sa taong ito at gusto niyang ma-reach ang 1 million? Worth it ba na ipagpalit niya ang 1 million subscribers doon sa tiwala o doon sa kapayapaan, pagkakaisa na dapat sanay nakikita sa hanay ng aming mga Kalingap reactors? Pero ang nangyari, lalong nagkagulo. Nang mag-survey si Kuya Jens dito sa Kalingap Boys patungkol nga sa mga kailangan ng improvement na reactors at doon sa kanilang mga gusto. Napanood nyo na lahat yan at alam nyo na kung ano ang nangyari. Dito nga, nadamay si Mang Jun. Wala na tayong problema dyan sa kanilang mga pa-survey kung tutuusin. Diba? Dahil ito ay kanilang opinion. Ito ay base sa kanilang kagustuhan. Kung karapatan din naman nila na magkomento doon sa mga gusto nilang reactor o ayaw nila. Depende kung paano natin ito i-handle. May mga tatanggap ng positibo, meron din naman na hindi. Pero mas karamihan, marami ang umalma. Kung si Kuya July ang magpapa-survey niyan o kung sino man, sa tingin ko medyo okay pa. Depende kung paano niya dadalhin. Pero dahil alam natin na si Kuya Jens ang isa sa mga reactors na mainit at ma-issue, nagiging big deal. Alam natin na marami din namang reactors na ayaw kay Kuya Jens. So, ang nangyari, parang gantihan na lamang. I don't believe na plainly na yun lang din talaga ang gusto na mangyari ni Kuya Jens. Meron din siyang tinatawag natin dito na palaman. No? Pinalaman niya doon sa kanyang pagtatanong sa kung sino ang mga reactors na ganito, na ganire, to have the pulse of the viewers, kung sino ang dapat na tangkilikin at kung sino ang hindi. Dito nga, nadamay din at natanong itong si Mang Jun. At sa kasamaang palad, si Mang Jun, naiisip ng iba ay hindi na aabot sa month of June. Dahil baka daw mawala ng trabaho at matanggal dahil sa kanyang ginawa na pagbibigay ng mga impormasyon, mga videos at photos dito kay Bebe Bopil. Iniisip tuloy ng iba, hindi kaya
itong issue na ito ay parang pagbibigay ng clue ni Kuya Jens. Kung matatandaan ninyo na iniisip ng iba, bakit nakakarating kay Kalingap TV yung mga impormasyon patungkol doon sa mga binablog ni Kalingap Rab, na mayroon daw sa mga K-Boys ang naglilik ng information o nagbibigay ng impormasyon. At dito nga, si Kuya Jens ang nag-content niyan at si Kalingap Rab na rin ang nag-ata sa kanya para imbestigahan kung sino ang taksil o traidor sa loob ng K-Boys o sa kanilang mga hanay. So iniisip ng iba at hindi malayong isipin ng iba na si Mang Jun ang nagbibigay ng impormasyon. Hindi man direktang K-Boys, pero nandoon sa kanilang hanay. Hindi kaya ganon. Hindi natin direktang sinasabi na si Mang Jun nga. Pero parang lumalabas na ganon ang iisipin ng iba, knowing na si Kuya Jens ay may alam sa nangyayari sa loob. Hindi malayong isipin ng iba, pero kahit ako, ayoko nang isipin pa. Sapagkat marami na tayong isipin pa na dapat nating wag nang problemahin pa. Para bagang lumalabas na si Mang Jun ang nagbibigay ng impormasyon kay Kalingap TV at siya din naman ang nagbibigay ng impormasyon sa mga ibang reactors na kagaya ni Ma'am Bopil. Nakuha nyo ba ang ibig kong sabihin dito? So ang pinag-uusapan natin dito ay yung usaping pagtitiwala, yung kredibilidad na tinatawag. Nagpa-survey si Kuya Jens dahil gusto niyang malaman ang pulso ng kanyang mga kasamahan na K-Boys sa kredibilidad ng mga reactors na kanyang kasamahan. At dito nga, nadamay din naman sa usaping kredibilidad itong si Mang Jun at lumabas nga na nakita natin na mayroon siyang mga komunikasyon sa reactor ng Kalingap, especially Ma'am Bopil. Ito na ngayon. Dahil sa nangyari na yan, naiintindihan natin na natatakot si Mang Jun sa mangyari. Naniniwala naman din ako kay Mang Jun na wala siyang masamang intensyon doon sa pagbibigay niya ng impormasyon, ng videos, sa mga nangyayari sa kanyang buhay, sa kung ano ang kanyang ginagawa. At uulitin ko, wala akong nakikitang direktang masamang motibo para gawin iyon ni Mang Jun na magbigay ng impormasyon, mga sensitibong impormasyon, o kung ano man para masira sila Kalingap Rab. Siguro, ang nangyari dito, masaya lamang siya na binabahagi yung kanyang mga ginagawa. Kasama ng Kalingap. Proud siya na kasama niya ang pamilya Matubang. Proud siya na yung kanyang mga ginagawa sa buong maghapon ay walang iba kung hindi ang mapabilang lamang sa pamilya na tumanggap sa kanya. Kagaya ng mga Matubang, kagaya nila Kalingap Rab. Pero kagaya ng sinabi niya, kaya nga siya humihingi ng paumanhin, ay dahil na rin alam niya na hindi naman dapat lahat ay kailangan pang maipakita. Hindi naman lahat ay dapat ipaalam pa sa iba. Lalo na ang pinag-uusapan natin dito ay tinatawag pong privacy. Privacy ng ibang tao. Doon siya nagkamali. Yun lamang. At somehow, itong sinabi ko sa aking thumbnail na iiyak si Mang Jun sa gagawin ni Kalingap Rab. Hindi dahil sa sisisantihin siya o tatanggalin siya sa trabaho. Kung ating matatandaan, umiyak na si Mang Jun kay Kalingap Rab. Nang minsan pa, siya ay supresahin ng bilansya ng lupa ni Kalingap Rab. Umiyak si Mang Jun. At sa pagkakataong ito, iiyak na naman si Mang Jun, hindi dahil sa mawawalan siya ng trabaho. Naniniwala tayo na hindi gagawin ni Kalingap Rab na sa pagkakamali lamang yun na nagawa ni Mang Jun ay mawawalan siya ng kanyang ikabubuhay. Hindi ganon ang Kalingap. Hindi ganon si Kalingap Rab. Ang gagawin lamang ni Kalingap Rab, pagsasabihan siya, papaalalahanan siya na wag nang maulit at mag-iingat na sa kanyang mga susunod na gagawin. Napakasimple, hindi napapahabain pa ni Kalingap Rab. At dahil dito, muli na namang iiyak si Mang Jun sapagkat minsan pa pinatunayan nila Kalingap Rab ng mga Matubang na ang importante sa kanila ay pamilya. Nagkakamali tayo, pero ang importante dito, ang mahalaga, yung pagpapatawad. Ang mahalaga, natututo tayo sa ating pagkakamali. At hindi magtatapos ang relasyon ng isang tao ni Mang Jun sa pamilya nila Kalingap Rab, sa pamilya ng Matubang, nang dahil lamang sa pagkakamali na yan. Mas malawak ang pag-iisip nila Kalingap Rab, nila Kuya Bal, o kung sino man sa mga Matubang sa mga ganitong klaseng issue dahil ang tinitignan nila ay hindi pagkakamali ng isang tao, kung hindi yung mga magagandang bagay na nagawa, yung samahan na binuo ng pagtitiwala at pagtuturingan na isang pamilya. Dito naman kay Kuya Jens, sa tingin ko, kung ikaw nga ay mayroon talagang
against sa mga ilang reactors ng Kalingap, maaari mo silang kausapin ng diretso at hindi na dumating sa mga ganito pang klaseng usapin. Na instead that this is just a plain content, no, yung pagsasurvey sa mga reactors, nakakapag-produce pa ng issue na hindi naman dapat pang humaba. Napag-uusapan naman yan in private kung gusto nating magtapos ang ating mga pagkakaiba, kung gusto nating magtapos yung ating mga differences. Hindi ko sinasabing totally na mali ang iyong ginawa. Merong positive side, meron din namang negative side. Sa positive side, dahil nga sa nangyaring ito, no, nalaman natin na si Mang Jun ay nakakapagbigay ng impormasyon sa ibang tao at ito nga ay isang paalaala na rin. At kung hindi nangyari ito, ay makagawa pa ng pagkakamali si Mang Jun. At dito nga, dahil lumabas ito, mape-prevent natin yung mga ganitong klaseng lapses at pagkukulang sa parte ni Mang Jun. At ganun din naman sa mga iba pang tao. Pag-uusapan pa natin ang iba pang detalye sa issue na ito sa mga susunod pang oras. Yun lang.